Tayo po ay tumayo. Awit 34, 1-3. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang pagpupuri sa Kanya ay sa aking bibig ng patuloy. Nagmamapuri sa Panginoon ang aking kaluluwa. Marinig nawa ng mapagkumbaba at magsaya. O kasama kong dakilain ninyo ang Panginoon at magkasama nating itaas ang Kanyang pangalan.
Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nakababatid ng lahat ng mga bagay. Panginoon, sa umagang ito, kami ay sasamba sa iyo, sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Tunay at marapat namin gawin na sambahin ka namin sapagkat ikaw yung Diyos na nagbigay ng iyong buktong na anak upang siya magpakasakit, ibigay ang kanyang sarili at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa cross. Pinagkaloob mo yung kapatawaran ng aming mga kasalanan. Patawarin ito at bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Panginoon, maraming pong salamat. Maraming salamat sa araw na ito. Naibigay mo sa amin para kami ay manambahan po sa iyo. Napakabuti mo at sa panahong ito, kami ay nagkakasama-sama dito sa iyong banal na templo, Panginoon. Isang kagalakan sa buhay ng iyong mga anak na kami ay sumamba sa anumang kalalagayan ng aming mga buhay. At naroon nga itong pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat sa buhay, sa kalakasan, sa iyong pagpapala, sa iyong biyaya, Panginoon. Maaaring kami, Ama, sa iyong harapan, kami ay mayroong iba't ibang klaseng dinaraanan, Panginoon. Subalit sabi mo, ikaw yung Diyos. Ikaw yung Diyos, ikaw yung daan, katotohanan, at ang buhay, Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyong ginagawa at gagawin pa sa buhay ng iyong mga anak. Malapit po kami sa iyo, Ama. Patawad sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali. Ang lahat ng ito'y nagagawa po namin bagamat ang iyong salita ang nasa amin, ang iyong pag-ibig, ang iyong ipinagkaloob, at ito naman ay nararanasan namin. Patawarin mo kami sa lahat ng ito. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit po sa iyo at patuloy po namin dalangin ang kaayusan ng aming pananambahan, ang mga connection, di lamang dito sa dito sa iyong templo, kundi sa kanilang mga tahanan na kung saan nakikiisa sila sa pananambahang ito. Panginoon, dalayan po namin sa iyo ang kaayusan nito. Lahat na mayroong bahagi, lalong higit ang anak mo na itatayo sa aming kalagitnaan. Ang biyaya at patnubay mo, ang kanyang kahandaan, ang iyong salita, ang makita namin, Panginoon, sa aming pananambahan. Panginoon, patuloy namin dalangin ang aming iglesia sa kanyang pangkalaganapan. Panginoon, dalangin po namin sa iyo ang mga iglesia nagbukas ng kanilang mga templo. Maaaring ang ibang mga iglesia lokal ay nagsasagawa na rin, Panginoon, ng ganitong worship, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga anak, pagpalain mo ang lahat ng kapastoran, ang direktoryo, ang mga obispo, mga generales, pagpalain mo po sila. Maging ang aming bansang ito, ang aming Pangulo, patuloy mo siyang bigyan ng kaalaman, karunungan, at dumating sa buhay niya na tunay, lubusang kanyang makilala na ikaw ang Diyos na wala nang iba, Panginoon. Kaya nga ba sa pagkakataong ito, ang iyong presensya, ang iyong banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa. Ang bawat sambahayan, Panginoon, ay patuloy naming nilalapit po sa iyo at ang lahat na mayroong patuloy na kakaranas ng karamdaman. Maraming salamat, Ama. Ang lahat na ito'y aming dalangin, hindi sa aming sariling karapatan, kundi sa karapatan lamang, Panginoon, ng iyong manunubos na si Jesu Kristo mula ngayon at magpakailan-kailanman.
Amen. Tayo po ay umupo. Tayo po ay tumayo. Tugo ng pagbasa na matatagpuan sa Juan 10:7 hanggang 11. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako nga ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Tayo pong lahat, ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Sambitin po natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak na buktong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa.
My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Yes, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Yes, you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You've opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, you died, you rose again on high. You've opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. You inhabit the praises of your people. You delight in the glory of your Son. In the love of the Father we will worship. In the
we find our home. The wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name, oh God. And together we lift the name of Jesus. And together we'll sing of your great love. We will join with the angels and praise you. May our voices be pleasing to you, God. The wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name, oh God. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, 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 oh God. At patuloy ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sapagkat tunay na nandito na muli tayo, bagamat blended pa lang, ay nandito na tayo sa kanyang tahanan at patuloy na sasambahin siya sa espiritu at katotohanan. At na talagang nakikita ko at nadadama ko ang kagalakan ng bawat isa sa atin, bagamat blended worship pa rin tayo sapagkat nalalapit na at ipagdiriwang na natin ang kanyang kapanganakan. Papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pag-aaralan ngayon pong umagang ito ay matatagpuan po natin sa sulat ni Apostol Lucas, chapter 15, verses 1 to 7.
Ito po ay yung the parable of the lost sheep o tungkol sa talinhaga, tungkol sa nawawala at natagpo ang tupa. At ang ating pong theme verse ay matatagpuan po natin sa Luke 15:6. Ganito po ang sinasabi. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. At sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Kailan po ba mga kapatid at mga magulang na nabalisa tayo, natakot tayo, noong tayo ay may nawawalang bagay, isang mahalagang bagay sa ating sa mga sarili. Pwede ito maging susi ng bahay, susi ng sasakyan, wallet man lang natin, o lalong-lalo na siguro yung cellphone. Pag ito yung nakalingatan natin at nawala, ay sigurado ay nandoon ang takot, pangamba, galit, anxious, natatakot tayo, at nandoon frustrated tayo sapagkat hindi natin malaman kung saan natin nailagay ang mga mahalagang bagay na to na ating laging iniingatan. Pag ganito po ba mga sitwasyon, ano po ba ginagawa natin? Sigurado yan, iiwan natin ang lahat ng bagay na ating ginagawa. At hahanapin natin yung mahalagang bagay na nawawala sa atin. Hahalugugin natin ang ating mga kwarto, mga pinuntahan, at iisa-isahin natin. At baka doon natin nailagay ang ating nawawalang mahalagang bagay. Sa panahon ngayon, yung cellphone, madali lang ano lang yan iriring lang natin, baka matagpuan na natin. Pero yung mga susi at wallet, mahihirapan. At kapag ito ay natagpuan na natin, ano po ba ang mararamdaman natin? Relief. Kasiyahan sapagkat nakita na natin ang ating hinahanap. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito ay tungkol sa talinhaga ng isang nawawalang tupa. Ito po, sa parable na ito, ay makikita natin ang ano ba ang ginawa ng ating Panginoon. Ano ba yung attitude niya when He's confronted with something lost. A person, a human being, created in His own image. At makikita natin sa ating pag-aaralan ngayong umagang ito, God's response when people are living their lives away from Him. God's response when people are living in sin and lost. Kapag ang isang tao ay nawawala at namumuhay sa kasalanan. At makikita natin yung ipinakita dito ng isang mabuting pastol. Hindi po yung anger, hindi yung frustration na karaniwan ay nararamdaman ng isang tao kapag may nawawala siyang mahalagang bagay sa kanyang sarili. Pero nandoon yung searching and saving. Ang kanyang paghahanap. At kapag nakita niya to, hindi niya nakakaramdam ng resentment, kundi tunay na kagalakan sapagkat natagpuan na niya ang tupa na nawawala.
Bago po natin tayo po muna ay tumayo at tayo manalangin. Lord, help us to learn from you this morning. Turuan niyo po kami upang kami ay matuto na maramdaman ang pag-ibig mo doon sa mga kapatid naming nawawala at nagkakasala. At Panginoon, share us the joy you have when sinners repent. Amen. Tayo po ay makakaupo na po. 3 bagay lang po ang ating pagtutuunan ngayong pong umagang ito. At habang iisa-isahin natin yung 7 verses na isinulat ni Apostol Lucas sa bawat isa sa atin sa chapter 15. Ang unang-una po, listen to Jesus' words and don't grumble. Makinig tayo sa itinuturo at sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po, don't grumble. Tanong ako ng tanong sa kapatid na Doris dito sa don't grumble. Pero ang nakalagay dito, yung bulong-bulungan. So makikita po natin ito sa verses 1 and 2. So sa chapter 15, verses 1 and 2, basahin po natin. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Verse 2, nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Sa lahat po ng society o sa lahat ng bansa, meron pong mga unpopular people. O yung po mga taong hindi, unpopular na nga, mahirap itagalog yung ano ba yung popular? Hindi sikat o basta unpopular people. People na makikita natin na laging laman ng mga, sa panahon natin ngayon, laman ng mga pahayagan, laman ng mga Facebook, na makikita natin na nandoon at minsan ay pinagtatawanan, minsan ay pinakikinggan, pero kadalasan ay pinagtatawanan. Sa panahon natin ngayon, malapit na po ang eleksyon o ang politics sa ating bansa ay very lively na. At isa sa mga bagay na ito ay ang ating mga politiko. Kadalasan kasi sila ang napapakinggan natin Sila ang napapanood natin sa ating mga TV, sa mga balita, sila ating napapakinggan. Kadalasan po, ay sila ang nagiging usap-usapan at hindi nagtatagal, sila rin ang napapagtawanan. Dito po sa ating pag-aaralan ngayong pong umagang ito, sa 1st century Palestine, may 2 pong bagay na, 2 pong klaseng tao ang ating binasa ngayong pong umagang ito. Yung pong mga tax collectors and sinners, maniningil ng buwis at mga makasalanan. Kadalasan po, itong 2 ito, ang usap-usapan o pinagtatawanan ng mga panahon na yon. Kasi very unpopular po sila. Una-una po, yung mga maniningil ng buwis, tax collector, sila po ay kutsyabahan o sila po ang nagko-collaborate sa Roman Empire para maningil ng buwis sa mga Hudyo. Ito pong mga tax collector pong ito ay mga Hudyo rin. Kaya nandoon at nandoon pa rin, nagagalit, pinagtatawanan sila ng mga kapwa Hudyo nila sapagkat nandoon at sila mismo ang nangungulekta ng buwis para sa Roman Empire. At kadalasan, pinasosobrahan po nila yan. At alam na po natin kung saan napupunta ang sobra. At ito po ay napupunta sa kanila. Kaya itong mga tax collector, maniningil ng buwis nung araw, napakayayaman po nito. Ang pangalawa po, ano po yung nabasa po natin?
ang mga makasalanan. Ito pong mga makasalanang ito, in general term po, makikita po natin to na yung pong isang tao na hindi namumuhay according to the Jewish law. Hindi po sila namumuhay according to the Jewish law. Some lived obviously immoral lives, while others were simply ritually unclean because of what they ate o yung kanilang pananamit. At karamihan, ito pong mga sinners o mga makasalanang ito na tinatagurian, ito po yung mabababa o were not members of the high society. Kumbaga sa ating, sa panahon natin ngayon, wag na maikagagalit, ito po yung mga nasa laylayan ng lipunan. Yun yung binabanggit nila. Pero makikita po natin, mga makapatid at mga magulang, ito pong two unpopular people na sinasabi nila noong panahon na yon, ay may napakagandang bagay na ginagawa sila. Ano po yon? Ito po ay sila ay lumalapit sa ating Panginoon at nakikinig kung anuman ang aral at tuntunin na ipapahayag sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo. They were gathering around Jesus to listen to what He had to say. Sa panahon natin ngayon, maaaring ito po ang turo sa atin sa panahon ngayon. The same principle applies to us today. Jesus calls us to gather around. Magsama-sama po tayo, gather around and listen to His words. Napakaganda po at napakaraming project ng ating iglesia dito sa Unidas sa Tipas at sa kanyang kalaganapan ang makikita natin. Unang-una po, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, ay meron po tayong sinusundan ang ating iglesia na ating binabasa araw-araw. Kasama po ang ating mga family members o kasama natin sa bahay. At alam ko, nasa Chronicles na po tayo. Ito po ay araw-araw nating basahin sapagkat at napakarami pong itinuturo ang ating Panginoon sa bawat isa sa ating mga pagbabasa, bukod pa sa ating pangsarili na pagbabasa sa ating daily devotion at sa ating mga pananalangin. Sa ating pong prayer meeting tuwing Wednesday ng gabi, attendan po natin to, napakahalaga po nito. Panalangin na natin sa isa't isa. Sapagkat dito nakikita natin na patuloy na nakikinig at sasagutin ng ating Panginoon at tutugunin niya ang ating mga panalangin. Sama-sama po ito Yung fellowship laging nandoon. Ang ating pong midweek worship at prayer meeting tuwing Thursday. Patuloy tayong makinig ng kanyang mga turo at aral at tuntunin sa atin. Lalong-lalo na po, tuwing Sabado, ang Family Bible Study na napakalaki na po at 3 grupo na po ito. At nandun po rin at nagtuturo ang ating mga pastor, si Pastor Er at ang Tito Galying, ng ating mga doktrina. At napakahalaga po ng ating mga pinag-aaralan sapagkat ito ang gusto ng ating Panginoon. Magtipon-tipon tayo upang ating pag-aralan ang kanyang mga aral at tuntunin. At sa ating pong Sunday School, napakahalaga po na tayo'y umattend dito. Sama-sama po nating pag-aralan
ang mga aral at tuntunin ng ating Panginoon. Bumalik po tayo sa istorya na ating binabasa. Sa verse 2, sadly to say, meron pong nagbubulong-bulungan. Meron pong nagbubulong-bulungan. Ito po yung mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Kasi maraming mga tao, sadly, some people present had their ears closed. Nakasara na po yung kanilang mga tenga. Talagang, kumbaga sa ayaw na nilang makinig sa mga aral at tuntunin ng ating Panginoon. Pero, ang nakabukas naman, yung kanilang mga bunganga, yung kanilang mga bibig. At sila ay nagbubulong-bulungan. At sabi nga po, ito po yung mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. These self-righteous men, outwardly religious men, were within earshot of Jesus Christ. At wala silang ginagawa kung hindi magbulong-bulungan at akusahan ng ating Panginoong Hesukristo na nakikisalo at nakikisama sa mga makasalanan. They had failed to understand who Jesus was and why He'd come. Jesus had previously defended Himself in against similar accusations at idinescribe niya ang kanyang sarili tulad ng isang doktor. Hindi ko po tatawagan at bibisitahin ng si Doc Nep kung wala naman po akong karamdaman. At si Doc Nep hindi naman pupunta sa isang tao na wala namang karamdaman. A doctor visits the sick. At hindi po yung magagaling at malalakas ang pangangatawan. Ganon din po ang ating Panginoong Hesukristo. He'd come to heal the spiritually sick at hindi po yung malulusog at self-righteous na mga tao. At makikita po natin at babasahin natin ang talinhaga o parable na kanyang ituturo ngayon pong umagang ito sa bawat isa sa atin. So, yun po ang unang-una. Listen to Jesus' words, don't grumble. At yun po ay matatagpuan natin sa verses 1 and 2. Ang pangalawa po, Jesus seeks and saves the lost. Ito po ay matatagpuan natin sa chapter 15 ng Apostol Lucas, chapter 15, verses 3 to 5. Sabi po dito, dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Kung sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanayin. Kadalasan, mag-iisip-isip tayo Dito sa ating pag-aaral at pagbabasa ng kanyang mga banal na salita, lalong-lalo na po sa Bible, laging nandoon yung sheep o tupa. At makikita natin ang characteristics nitong mga tupang ito o mga sheep na to. They easily wander off. Talagang itong mga tupang ito, talagang lumalakad o kung saan-saan. They easily wander off and get themselves into trouble. Kadalasan itong mga tupang ito ay parang easy go lucky sila. Basta lakad na lang sila ng lakad, takbo ng takbo, punta ng punta kung saan. Kadalasan, hindi na pala nila alam, naliligaw sila. At makikita natin, yung physical appearance nila, hindi naman nakakatakot. Pag nakakita tayo ng isang tupa o sheep,
hindi natin katatakutan. Siguro madalas tayong nagtataka, bakit laging inaihahalin tulad ng ating Panginoong Jesucristo ang isang tao sa sheep? Siguro pwede naman tayong maging strong lions. Pwede naman tayong soaring eagle. O yung wise old owls. O mga kwago. Bakit kaya napakaraming mga animals na matatapang, maliliksi, malalakas, nandoon po at lagi tayong inihahambing sa tupa ang mga tao. Kasi makikita po natin, mga kapatid at mga magulang, kaparehong-kapareho po ang human beings ng mga tupa o sheep. Human beings are prone to wander from God and do sinful things. Napakadalas po natin matatagpuan yung mga tao, kadalasan talagang lumalayo po tayo patakbo-takbo tayo kung saan-saan, at kadalasan kapag nandiyan natukso at naliligaw na tayo, hindi na natin malaman kung paano tayo babalik. We are prone to get lost. Yan po, kaya po talagang sheep ang kapareho ng nating mga tao. We are prone to get lost. Napakadali po nating mawala sa buhay natin. To lose contact with our Creator and harm ourselves and other people by not living the way He has done for us. Human beings are like sheep. Para po tayong tupa. At kailangan natin ang isang tagapagligtas. At makikita po natin, mga kapatid at mga magulang, ngayon pong umagang ito, parehong-pareho po tayo ng tupa. Kadalasan, nagwawander tayo, nawawala tayo. At kailangan natin ang isang mabuting pastol. Kailangan natin ang isang tagapagligtas para sa ating mga sarili. In contrast, what a wonderful shepherd is described in a parable. Napakaganda po ng talinhagang ito o mabuting pastol na iginawad sa atin ngayon pong umagang ito. Kung sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang ito'y matagpuan? Yung 99 na sheep ay iiwan niya sa pastulan at i-devote niya ang kanyang sarili sa paghahanap doon sa nawawalang tupa. Tingnan po natin ang characteristics. 3 characteristics nitong mabuting pastol na po ito. Itong pastol po ito. For a start, he takes initiative. The shepherd goes out to seek the lost sheep. Hindi na po siya nag-iisip Basta iiwan niya sa pastulan yung 99. At hahanapin niya agad yung nawawalang 1 tupa. Hindi po siya tamad na, teka muna, uupo muna ako rito, makapagpahinga muna, bago ko bukas ko na lang siya hahanapin. O kaya isipin niya, o iisa lang naman to, nandito naman yung 99 pababayaan ko na yan, baka bumalik naman. Hindi po.
The shepherd goes out to seek the lost sheep. Iiwan niya yung 99, miski ano ang kanyang ginagawa, hahanapin niya to. Ang pangalawa po, the shepherd shows great perseverance. Hindi po siya nagpapahinga, hindi po siya natutulog, o hindi po siya kumakain, o basta patuloy po siya. He keeps going until he found his lost sheep. Patuloy, nandun yung perseverance, patuloy na paghahanap yan, hanggang sa makita niya yung nawawalang tupa niya. At ang pangatlo, the shepherd saves his sheep at some personal cost. Kasi po, ano po yun? He sacrifices his time and energy to find it. At kapag nakita na niya yon, napakaligaya at napakasaya niya. Bubuhatin at papasanin niya yon sa kanyang balikat para ibalik sa kanyang kawan. Alam niyo po, mga kapatid at mga magulang, ito pong wonderful shepherd na to, ito pong mabuting pastor na to, alam na po ng bawat isa sa atin. Alam na po ng bawat isa sa atin kung sino ito. This good shepherd is our Lord. This good shepherd is God, who became man in Jesus Christ. Iiwanan niya ang lahat at hindi siya titigil hanggat hindi niya naliligtas ang bawat isa sa atin. At nakita natin sa darating na Kapaskuhang ito, ipagdiriwang natin ang kapanganakan niya. At makikita at mararamdaman na naman natin ang kasiyahan ng bawat isa sa atin sapagkat nandoon at maalala natin na nabayubay siya sa krus, namatay siya at dumana ang kanyang dugo. Para sa ating mga kaligtasan, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at kaligtasan ng bawat isa sa atin. Tingnan po natin sa Ezekiel. Sa chapter 4 ng book ni Ezekiel, ganito po ang sinasabi. For this is what the sovereign Lord says, I myself will search for my sheep and look after them. Sa verse 12, as a shepherd looks after his scattered flock when he is with them, so I will look after my sheep. I will rescue them from the places where they were scattered on a day of clouds and darkness. I will search for the lost and bring back the strays. I will shepherd the flock with justice. At iyan po, mga kapatid at mga magulang, ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon. Nandun po ang kanyang initiative. Nandun po ang kanyang perseverance na maibalik niya sa kanyang kawan ang mga taong naliligaw at lumalayo sa kanyang kawan. At makikita natin, when he walked the earth, he met and ate with sinners. Hindi po naman siya, nung nandito ang ating Panginoong Hesukristo, he met and ate with sinners.
At makikita po natin si Apostol Mateo na isang tax collector, isa sa ating mga binabasa sa ating gospel. They called on them to repent and have faith in Him. He gave them God's forgiveness and turned their lives around. Kung ano man ang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo nung araw na yon, noong tinuturo niya itong parable of the lost sheep, ay ganun din po ang itinuturo sa bawat isa sa atin ngayon. The risen Jesus Christ is still seeking and saving the lost. Huwag po nating kakalimutan that Jesus' mission to seek and to save came at a great personal cost. At makikita po natin ang kanyang pagkamatay at pagkabayubay sa krus para sa ating kaligtasan, para sa ating katubusan sa ating mga kasalanan. He is the good shepherd who laid down His life for His flock. At makikita po natin, sabi nga po ni Prophet Isaiah, we all like sheep have gone astray, and God laid on Christ the iniquity of us all. He was willing to be pierced for our transgressions. Isinacrifice niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, para matubos tayo sa ating pagkakasala at mabigyan tayo ng buhay at na walang hanggan na makakapiling at makakasama natin siya. So ito pong meron na po tayong listen to Jesus' words, don't grumble. Jesus seeks and saves the lost. At ang panghuli po, rejoice when Jesus saves the sinners. At makikita po natin yan sa verses 6 and 7. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Meron po tayong maaring itanong sa ating sarili o sa ating mga buhay. Why does Jesus seek and save the lost? Bakit po ba napakahalaga ng tao sa ating Panginoon, Jesucristo? Iisa lang po ang kasagutan niyan. Because human beings are enormously precious to Him because we are loved by God. Ginawa at nilikha ang bawat isa sa atin na kawangis niya. At nandoon ang pagmamahal. Magpagmamahal niya sa bawat isa sa atin. At makikita po natin at matatagpuan po natin, mga kapatid at mga magulang, inaanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan, mga kapitbahay. Makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that in the same way, they will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people who do not need to repent. Mga kapatid at mga magulang, tayo pong mga mananampalataya,
dapat makultivate po at makita na sa ating mga sarili ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Makita sa ating mga sarili ang kagalakan sa ating mga puso kapag nakikita natin ang ating mga kaibigan, kapitbahay, mga kakilala, kasama natin sa bahay, na tumatanggap sa ating Panginoon bilang Panginoon nila at tagapagligtas ng kanilang buhay. At makikita po natin na nandoon po at patuloy na lumalago ang bawat isa sa atin. Patuloy na makikita natin ang kagalakan, kasiyahan ng bawat isa, tulad ng nararamdaman ng ating Panginoong Hesukristo. At sa ating pong panghuli, if you are a Christian, I hope that you have a similar testimony to tell. Nandun po yung pag-asa, kagalakan ng bawat isa sa atin sa pagmamahal, pagpapatawad ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. At i-introduce po natin sa ating mga kaibigan, sa ating family members, sa ating kapitbahay, kung sino yung mabuting pastol, yung good shepherd, who is our Lord and Savior. Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Father, thank you for sending your Son to seek and to save the lost. Thank you that Jesus went to the cross to free sheep from sin. Panginoon, tulungan niyo po kami na ma-share namin ang iyong mabuting balita sa aming mga kasamahan sa tahanan, aming mga kasamahan sa opisina, kapitbahay, mga kaibigan, na minamahal din namin, mga kakilala namin ito at minamahal namin. May they repent so that you may rejoice. In Jesus' name we pray. Amen. Dati-rati, malaman ng puso mo ay ang pangalan ko. Lagi ako sa isip mo. Dati-rati, inaawitan pa, labi ay may ngiti. Mga matay nagniningning, ngunit ngayon nagbago ka. Nasaan na ang init ng pagsinta? Pangako mo'y hindi magwawakas. Di ba't noon samyo ng bulaklak at ihip ng hangin ay kapansin-pansin? Di ba't noon
madalas ay di mo napapansin, laging naglalambing. Ngunit ngayon naglaho na, sigla tamis ng iyong pagsinta. Pagmamahal ko ba'y kailangan pa? Dati-rati mga pangako ko'y kandungan mo't lakas, sa pagsubok ay kay tatat. Di ba't noon sa kaibigan mo'y akong bukang bibig? Bakit ngayon anong lamig? Di mo alam, ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka't ako'y naghihintay, naghihintay. Oh, ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka't ako'y naghihintay. Di mo alam, ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka't ako'y naghihintay. Panginoon, ako'y nabulag ng mandarayang mundo. Ako ay patawarin mo. Mula ngayon, ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Gamitin mo ako gaya ng dati. Gaya ng dati. Gaya ng dati. Tayo po ay tumayo at inaanyayahan po ang mga nais magpabasbas para sa pagpapasalamat sa pagsapit ng kanilang kaarawan at mga espesyal na araw. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay na napakabuti mo na sa iyong mga anak na patuloy mong pinagpapala, iniingatan, inilalayo sa anumang kapahamakan, inilalayo sa anumang karamdaman. At tunay na sa iyong mga salita, ito yung aming pinangahawakan, Panginoon. Kaya nga ba sa pagkakataong ito, ang iyong mga anak na iyong pinagpapala at nararanasan ang iyong biyaya, ang nais nila'y lumapit at ipagpasalamat ang mga bagay na ito. Ang iba ay nagdaos ng kaarawan, ang iba ay anibersaryo ng kasal, at ang iba ay nakatanggap, naranasan ang iyong pag-ibig, naranasan ang iyong pagpapagaling. Panginoon, sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay na iyong lingkod sa kanilang mga ulo, igawad mo, Ama, ang iyong mga pangyarihang basbas.
sa pagkakataong ito sa mga sumasamba sa kanilang tahanan. Tayo po. Hayaan mo na sila ay lumapit Tayo po ito. at hayaan mo na ang iyong biyaya at pagpapala ang patuloy nilang maranasan. Sa pamamagitan ng pagpapatong na kamay ng iyong lingkod sa kanilang mga ulo, igawad mo, Ama, yung mga pangyarihang basbas. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya nang mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Sabay-sabay po nating sambitin ang ating pong mission statement. Ang Tipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesia matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Tayo po ay makakaupo na. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po muli sa atin pong Tipas Unida Church, the church that cares. Para po sa ating mga pagbabalita ngayon pong November 21, 2021 sa atin pong naging Sunday worship service. Ito rin po ay ang ating blended worship service via FB Live. Ang nagbigay po ng mensahe, Predicador June Pagsisihan. Nagsindi po ng kandila, Sister Nir Salantan. Tanging awit, Brother G-Boy Ocol. Praise and worship sa panguna po ng ating praise and worship team. Hymns leader po natin, Sister Grace Kayabyab. Narration leader, tagapaglingkod ng Panginoon, Brother Joey Talampas. Technical team, Brother Noriel Ordonez, Brother Joshua Talampas, Brother Don James Felipe, Brother Jeff Fajardo, Sister Kaya Blaza at Sister Cha Emosino. Para naman po sa ating midweek service and prayer meeting sa darating na November 25, 2021, ito po ay sa ganap na 7:30 ng gabi. Ang magbibigay po ng mensahe, Sister Edith Maglipon. Testimony, Sister Doris Pagsisihan. Praise and worship sa panguna po ng ating praise and worship team. Hymns leaders po natin, Sister Grace Kayabyab at Sister Wendy Encabo. Video editor, Brother Joshua Talampas. Narito pa po ang iba pang magiging midweek speakers para po sa month ng December. Sa December 2 po, Sister Cora Ocol. December 9, Sister Annie Dimagila. At December 30 naman po, tagapaglingkod ng Panginoon, Brother Joey Talampas. Para naman po sa ating pananambahan sa susunod na linggo, November 28, 2021, sa ganap po na 9:30 ng umaga, ito pa rin po ay blended live worship via FB Live. Ang magbibigay po ng mensahe, tagapaglingkod ng Panginoon, Brother Jojo Filio. Tanging awit, Sister Isabel Filio. Praise and worship sa panguna po ng ating praise and worship team. Hymns leader po natin, Sister Wendy Encabo. Narration leader, Sister Edith Maglipon. Technical team, Brother Noriel Ordonez, Brother Joshua Talampas, Brother Don James Felipe, Brother Jeff Fajardo, Sister Kaya Blaza, and Sister Cha Emosino. Paalala po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ikapu ay maaari nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179065. Ang account name po ay Tipas Unida Church.
pwede rin po natin itong i-transfer via GCash. Ang GCash number naman po ay 0917-531-2614. Ang account name po ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip ay transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para ma-record. Gayun din po ang atin pong mga ikapu ay maaari nating ibigay ng cash. Iabot sa tahanan ni kapatid na Dr. Nep Ordonez, laki pa ng pangalan, petsa at halaga. Narito po muli ang mga paunawa para po sa ating blended worship. Pinapayagan na pong manambahan ang 50 katao sa loob po ng ating iglesia. Kailangan po na mag-register in advance sa Google Form ng TUC Blended Worship. Ipapadala po sa TUC Messenger Group ang link. Ganun din po, mag-fill out po tayo ng form on or before Thursday at maghintay ng confirmation hanggang Saturday na kayo po ay kasama sa may mga slot para po sa ating worship sa ating pong iglesia. Gayun din po ang mga may kaarawan at anibersaryo ng kasal po ang bibigyan ng mga unang slot para sa kanilang pagbabasbas. Ang registration po ay open lamang sa mga miyembro na 18 taong gulang pataas at fully vaccinated. Ang mga may sintomas po na lagnat, ubo, sipon, sakit ng tiyan, at iba pa ay sa tahanan na lamang po ng bahan sa atin pong online FB Live. Ganyan din po makikita po natin sa ating mga screens ang atin pong schedule para po sa ating Bible reading and reflection para sa linggong ito. Ang lahat po ay inaanyayahan. Ito po ay para po sa ating prayer ministry. Every Wednesday po ito sa ganap po na ika-6 ng gabi via Zoom. Ang Zoom link po ay papadala sa TUC Members Chat Group. Gayun din po ang Kalipunan po ng Kababaihan sa Nasyonal ay magkakaroon po ng gawain. Ito po ay ngayong hapon, November 21, 2021 sa ganap po na ika-2 ng hapon. Ito po ay may temang Called to Move. Here I am Lord, Send Me. An online festival of talents. Ito po ay available via Only the Church FB Live at ang speaker po ay si Diaconisa Malu Encabo. Atin naman pong batiin ang ating mga kapatiran na magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan para sa linggong ito. Bukas po, November 22, Sister Virgie Sabit. November 24 naman po, Sister Angelica Barakiel. November 25, Brother J.R. Dimagila. At sa darating naman po na November 26, Sister Grace Kayabyab. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay makakatayo na para po sa ating pagtatapos ng ating pananambahan. Meron po tayong commemorative picture taking ngayon. Yan, tayo po natin. Happy Sunday everyone. God bless us all.
Okay, magpipicture na po tayo. Meron pa pong Sunday School, so pwesto na po tayo for picture taking. Yan po.